Buenos dias, señoritas y señoritos. Ayan na, may Joan of Arc ulit ang opposition. At ito ay no less than former Justice Secretary and Senator Leila De Lima. At sa linggo o this week, kung kailan inappoint siya as spokesperson of the Liberal Party, bumanat kaagad si Leila De Lima. At ang target niya ng criticism ay no less than si Vice President Sara Duterte. Yan na, De Lima versus VP Sara Duterte. Pinaparesign ni Leila De Lima si Duterte as Department of Education Secretary dahil sa pag-oppose niya sa pagbigay ng amnesty at sa plano ng Marcos administration to again resume peace talks with the Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, and New People's Army. At sabi ni De Lima, excuse me, kuwan pa rin si Bat, under the weather pa rin, may konting sakit pa. So sabi ni De Lima, bakit ka nagkokomento sa bagay hindi mo naman competence? Kung maalala natin doon sa nasira nilang term sharing agreement, kasama doon isa sa mga provision para mag-slide si Sara kay Marcos as Vice President at si Marcos tatagbo ng President sa unit team. Kasi dati deadlock sila, di ba? Tagal-tagal nun, deadlock sila. Malapit lang eleksyon, deadlock pa sila. So, para maisak katuparan yung agreement nila, okay, mag-slide si Sara. Meron pa nga sinasabi na ang nag-broker nun, si former President Gloria Macapagal-Arroyo, mag-slide si Sara dahil si Marcos sasagot lahat ng campaign expenses. And then, after 3 years, 2025, mag-resign si Marcos, Sara will take over. And then, in exchange, bibigay rin kay Sara ng National Defense, Department of National Defense cabinet position at saka kay Gloria Macapagal-Arroyo yung Bangko Sentral at kay anak niya si Mikey Arroyo yung Department of Finance or meron pa isang Department of Energy, very important na agency rin, pero hindi natuloy ito. Kaya siguro hanggang ngayon may hangover pa si Sara, parang siya pang hawag ng DND kahit DepEd ang napunta sa kanya. At ang balita naman natin sa Malacanang, kaya DepEd binigay sa kanya kasi takot rin si Marcos kung hindi niya itutuloy he will not do his part of the bargain to slide down in 2015 para ma-resume si Sara, Sara can take the position of the president. Baka Sara will use the military to stage a coup laban sa kanya. Kaya hindi niya pinagbigyan yung kahilingan ni Sara at itinapon sa DepEd. Kung saan, sinong gagamitin niya? Yung mga elementary at high school, magdala ng baril at mag-people power. So, wise rin si Marcos. So, hindi nga binigay sa kanya yung DND, pero sabi ni Leila De Lima, bakit nagsasalita ka ngayon on peace and order issues? Sabi ni De Lima, and I quote, "Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Secretary," sabi ni De Lima sa Twitter niya. So, hindi daw ito expertise ni Sara. Tama naman. Later on, may vlog tayo na 3 billion mga school supplies nakatenga sa compound, sa mga warehouses at hindi deliver sa DepEd dahil may katiwalian na naman, may kagaguhan na naman sa kontratang yan. Bakit hindi yan asikasuhin niya? At meron rin tayong vlog
during the time of Din Duterte, naging mas bobo yung mga bata. At yan ang sinusubukan iresolbahin ni Sara. Pero bakit hindi na lang yan i-priority niya? So sabi ni Laila de Lima, she should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet. Tama rin naman. Bakit hindi niya gawin yung ginawa ni BP Leni na talaga naman outside na talaga, umalis na talaga siya sa cabinet ni Duterte para makapag-criticize siya. Sabi ni De Lima, being the Education Secretary, De Lima emphasized that Duterte is part of the Marcos cabinet and she can only criticize the chief executive's policies is if she speaks only as vice president. Yun. So, walang dahilan for her to criticize at meron nga obserbasyon na naghayag rin naman itong si Senator JV Ejercito. Bakit hindi na lang niya pinakiusapan si presidente? Bakit hindi na lang privately pinag-usapan nila ito? Bakit kailangan pahiyain si President Bongbong Marcos sa isang video? So, kumbaga, yung intention really ni Sara is to destroy not only the programs and peace and order programs ni Marcos, kundi gusto rin pahiyain talaga si Marcos na pinapakita na parang si Sara ang presidente. Kaya nga, yung mga sa inyo na dati pang nakasubaybay kay Vlogcaster, na matagal ko na sinasabi sa inyo as early as June, July, August, September, when they first came into office, hanggang ngayon bitter pa si Sara, nagsisisi pa siya na she went on with the agreement kasi nasa top of the survey siya. Kung itinuloy niya as president, siya ang president. Naudlot pa yung term sharing agreement nila dahil hindi daw itutupad ni Marcos. So ngayon, lahat ng ginagawa nila ni Gloria Macapagal Arroyo para sirain ang Marcos administration, pati yung tatay nag-i-issue na ng call for civil disobedience, non-payment of taxes, para mag-aklas yung military at police, at para mag-take over ang military sa ombudsman, at ang COA para gumawa ng audit sa mga congressman. So, dahil dito, this all emanated doon sa pagbigo nila na to force Marcos to honor yung term sharing agreement. So, kung maalala natin, tinawag pa nga ni Sara as an ultimate insult and slap kay Marcos. Dinescribe pa nga niya yung agreement sa Oslo to resume peace talks as an agreement with the devil, na sabi nga natin tinatawag niya si Marcos na devil. So napakalaking insulto yun, not only for us Filipinos na nasusubaybayan itong bagay nito, kundi pati sa mga kapwa foreign heads of states na binabantayan rin si Marcos. Kasi 'di ba sa Amerika, narinig nyo ba yung si Kamala Harris ba ang vice president na binabanatan si Joe Biden? United sila sa mga major issues. So ganun rin yung mga ibang vice president sa ibang bansa. Pwera lang yung kung opposition ka talaga at mali-mali yung ginagawa nung presidente mo, tulad yung naging fiscalizer si Vice President Leni Robredo, dahil kailangan rin naman talaga. Kung sumunod lang tayo kay Leni, hindi sana tayo naiwan ng 13 trillion na utang at 30,000 katao na patay sa deadly and corrupt anti-drug war. So all of this happened during this week, kung kailan inappoint ng Liberal Party na under ata sa kaibigan ko si Congressman Edsel Lagman, si Senator Laila, former Senator Laila, as spokesperson. So dito makikita nyo talaga. Also
Liberal Party Vice President for Policy, Platform and Reform. Kaya magtago na kayo kay Laila. Ito na, magsisimula na tayo. May boses ng oposisyon, and what a voice that will be. Napakalakas na boses ito, napaka-credible, and napaka-strong among the Filipino people. So watch out for Liberal Party Vice Spokesperson Laila De Lima. Laila De Lima is coming to town to go after the corrupt in government and in the past administration. So yan po, first attack niya is the Vice President. So ano kaya ang sagot ni Vice President dito? Magre-resign kaya siya? What do you think? Please share this vlog para umabot sa kay Vice President at saka sa mga chihuahua niya. Ako, I believe tama si Senator Laila De Lima. Vice President Sara should give up her position sa DepEd para pwede tuluyan na siya maging fiscalizer or critic of the President, tulad ng ginawa ni Vice President Leni Robredo. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.